na sabi ko sa kanya, hindi maganda yung salitang, pag ipagpamunin nyo, Brother Eddie, yung salitang tarantado. Sabi ko, ingatan mo yung paglabas ng salita sa bibig mo. Kasi sinabi rin ng Diyos yan eh. Ingatan mo yung lumalabas sa labas ng bibig mo. Huwag mo yung tindihin ang pumapasok sa bibig mo. Di ba? O nauno lang yung sinabi. Ganito po ang sagot ko, kapatid. Ganito ang sagot ko. Ito po ang masama, hindi po yung tarantado ang masama. Ang masama, yung manluloko, tawagin mo reberendo. Eh yung ba, tama ba sa Diyos yun? Pakinggan nyo ang sabi sa 24:24 ng Kawikaan. Siyang nagsasabi sa masama, ikaw ay matuwid, susumpain siya ng mga bayan, kayayamutan siya ng mga bansa. Tingnan ninyo, international ridicule yan eh. Pagka halimbawa yung tarantadong tao, sinasabi mong matuwid, ano itatawag mo doon sa manluloko? Tatawagin mo reberendo? Napakabalintuna naman nun. Kalaban ka ng Diyos lalabas nun. Pakinggan nyo sa Isaiah 5:20. Ganito po nakasulat. Sabi nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Oh, galit po ang Diyos dyan eh. Sa aba nila, ang sabi ng Diyos, kawawa kayo pagka yung masama, tinawag nyong mabuti, at yung mabuti ang tinawag nyong masama. Misnomer po yun eh. Halimbawa kapatid, ikaw hindi ka magagalit, binentahan ka ng isang metal, makinang, sabi sa'yo ginto. Yung pala tanso, di ba magagalit ka, natanso ka? Eh, niloloko ka na eh, tatawagin mo pa reberendo. Yan ang masama sa mga Pilipino. Hindi alam ang pinanggalingan ng kanilang wika. Tingnan ninyo ang pag-aaral ko. Kung ako mag-aaral sa Biblia, mag-aaral ako pati etimologya ng salita. Ano ang kahulugan ng tarantado? Ayon sa Diksionaryong Pilipino. Pakinggan nyo. UP, Diksionaryong Pilipino po ito mga kababayan, ang kahulugan ng tarantado. Ang galing! Saan galing? Galing po kapatid na Eli sa Espanyol na atarantado. Oh, ano ibig sabihin sa Espanyol ng atarantado? Wala sa sarili. Nataranta. Di ba yun ang kahulugan nun? Kaya kung gumamit ako ng salita, alam ko pinanggalingan. Alam mo, sa salita, makikita mo kung ikaw ay matalinong tao, nag-aaral ka ng mga bagay-bagay, dapat na isang pag-aralan mo yung etimolohiya ng salita. Kung saan ang galing ang salita. Huwag niyong hahatulan ng isang nagsasalita na merong pinagbabatayan. Ako kung lahat na sabihin ko, may batayan. Nakakailang oras na tayo. Wala akong iniimbento rito. Yung patutot, hindi masamang salita yun. Kapatid, si Rahab sa Biblia ay patutot. Eh, pag sinabi ko bang patutot, masama ba yun? Actually, kung tatagaluin, kakatilain mo yung patutot. Nakarating ako doon sa isang lugar na meron nakalagay, Casa de Puta. Ha? Masama sa pandinig Pilipino. Pero yun ang totoo, ano gagawin ko? Babaliktarin ko ba o papalitan ko ba? Hindi ko pwedeng palitan. Pero yung patutot o yung katumbas ng salitang puta, hindi po masama yun. Alam niyo ang masama, yung gumagawa nun. Pero yung salita, pagka ang pinag-uukulan mo, yung gumagawa nun, may gumagawa ka ba ng masama nun? Eh ano itatawag ko kay Rahab? Papalitan ko? Papalitan ko, hindi. Para wag ka lang magalit sa akin, para hindi masama sa pandinig mo, aalisin ko yung nasa Biblia. Eh basahin natin yung 2:25 ng Santiago. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patuto ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ang Biblia kung magsalita kasi, diretsahan eh. Walang pagpapaimbaba, walang paligoy-ligoy, walang flowery words, walang bulahan sa Biblia. Pero para sabihin mo, yung tarantado, tatawagin mo, reberendo, banal, santo, susumpain ka na ng Diyos, susumpain ka pa ng bayan. Biro mo, pinakilala mo reberendo, yung manluloko pala, isang bansa kami lulukoy, reberendo ba yan? Yan ang sinasabi ko mga kababayan, huwag tayong mga parang mga hipokritang mga yung kagaya ng mga nakasalubong ni Kristo nung araw na mapagbanal-banalan na kunyari kung magsalita ay kay mabait, pero ang mga trabaho, pakinggan nyo sa 1:16 ng Tito. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Yan ang masasabi natin. Para bang sila, pinakikita nila sa tao, yung tanga, masamang salita. Eh, nasa Biblia yung salitang tanga eh. Meron po ba niya kapatid na sa Biblia? O, di ba sa amin 3:1 ng Galacia? Ito po. Tangang mga taga-Galasya. Ni Pablo sa mga taga-Galacia, ano? Tanga? Anong klaseng katangahan sa 3? Sa 3. Tangang-tanga na ba kayo? Eh kung halimbawa, ang pahahatulin mo dyan, yung kapatid natin, may masama pala bunga nga ni Pablo, nagsasalita ng tanga, nagsasalita ng loko, basahin natin yung Roma. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Pala si Pablo nun, salitang tanga, loko. Bata mo, kanino? Aba, hindi ginagamit ni Pablo sa tatay niya yun. Hindi ginagamit ni Pablo yun sa kanyang anak. Dahil naturuan siya ng karunungan ng Diyos kung kanino dapat iuko lang mga salitang